Admar, hindi kasi naman talaga nakilala si Pangulong Marcos na bastos magsalita. No? Hindi siya nagmumura, diba? Katulad ni Duterte, yun nga ang combination. Pero makikita mo na nung sumagot si Presidente Duterte nung kanilang kick-off rally, hindi na niya sinagot eh. Sinabi niya, klarato, kung gusto niyo doon sa kabila, doon kayo. Pero kung gusto niyo sa amin, ito ang aming mga plataforma, dito kayo. Yun ang esensya ng demokrasya. Since hindi tayo nasanay sa isang Marcos na butangero, nangyari yan nung unang araw ng kampanya. Butangero siya. Sumunod, pangatlo, butangero siya. Tapos siguro may nagkuha na, hindi mo naman yan, you are not known to be such. Kaya ang mga tao nagulat, bakit siya ganun? Ano nangyari? Tapos nagkaroon siya na ngayon ng tagapagsalita na ganun din. Again, I will raise the issue. Si Yusek Castro tumatayo sa entablado ng gobyerno. Communications Office, PCO. Undersecretary ka. Binabayaran ka ng taong bayan. Hindi para maging butangera. Para mag-explain ng programa ng Pangulo kung ano lang nagawa sa mga problema natin. Pero nakita natin, simula nang siya'y ninumbrahan, abay talagang left and right. Ngayon, masusustain ba nila ito? Inintroduce siya at the start of the campaign. Talagang strategic ng paggaganyan niya, talagang design nila to be such. So ang tanong ko, ang kampanya ay referendum ng nakaupo. Tuwing nagbubuka ng bibig si Yusek Castro, mas lalong nagagalit ang tao. Diba? Mas dahil mo to, bakit ganito ang tagapagsalita? Bakit walang gawin kundi tirahin ng tirahin ang mga Duterte? Pakita mo yung pagtira niya eh. Ang layo na eh. Pinabalik niya. So, rine-reverse niya. Her role is to destroy the Duterte name. It is not even to add up to the accomplishment of the president. Hindi bumabalik. Hindi sinasabi na, alam po nyo, kaya nung inaugural, ito ang plano niya. Walang ganoon. It's all a contrasting message at tirahin ang mga Duterte. Tingin ko yun ang pinakamalakas na kampanya na gagawin para ang mga kandidato ni Presidente Duterte at Vice Presidente Duterte ay mailagay sa posisyon. Prof. Alam mo, Adman, parang naghanap ang palasyo ng attack dog. Nakita nila kay Yusek Claire. No? Nakakalungkot dahil babae ang ginagamit para pumutak ng ganyan. Alam mo, ang dapat sigurong tingnan niya, merong ilang kaso na nasa Korte Suprema na kailangan mapaliwanag sa taong bayan. Ang PhilHealth nagkaroon ng oral arguments pero wala siyang sinasabi. Kinumandara ng sa GAA, yun kailangan nilang i-explain. So paano nila ipipivot yun? Si Duterte na naman ang may kasalanan? Kasi parang ang default na narrative na ginagawa ni Yusek Castro is blame it on Duterte. Everything, blame it on Duterte. Kaya ako, Admar, kung sinasabi, 3 taon na kung tapos si Presidente Duterte. Bakit lahat ng problema on your 3rd year, pinapato mo sa datihang presidente? Hindi ba respeto na yun sa datihang presidente? Na nagserbisyo ka ng taus-puso ng 6 na taon? Nakita natin yan nangyari kay Presidente, the late President Benito Aquino, tira ng tira kay GMA. Alam mo siguro, among presidents, kailangan ma-appreciate mo you were leading the helm, when you were holding the reins. I did my best. Right? At yung sumusunod, kung hindi ko natapos ang aking dapat tapusin, basta sumusunod para isipin, itutuloy ko ba ito? Ngayon, kung 3 taong kang wala kang ginawa, kundi manira ng kapwa-tao, sirain si Presidente, kaninong kasalanan yun? Kasalanan ni Duterte? Diba? Kaya ang joke parati, kasalanan ni Duterte. At again, uulitin ko, every time you mention the word Duterte, the base gets strong. That is the surest way to wake up the base ng mga Duterte at tumulong sa eleksyon. So, hindi ko alam kung paano pupunta itong kay Yusek Castro kasi wala akong nakikitang from day one, banat ng banat kay Duterte. So, kung ikaw ngayon ang tagapagsalita at may 3 mga kaso na sunod-sunod na pag-uusapan, oral arguments sa Supreme Court, paano ka pipivot? Ang may kasalanan, si Duterte pa rin? Alam mo, Admar, as Undersecretary for Press Officer pa nga ang tawag sa kanya eh. Ano ba ang press officer? Hindi ba to inform? Hindi ka magbibitaw ng maanghang at maiinit na salita, pero nagbibigay ka ng datos. Ang datos kasi code yan. Pag sinabi mo, 5% of GDP is used for infrastructure, that is very cold.
pero binibigyan mo ng datos ang publiko na ganun kalaki ang nai-invest para sa infrastructure. Wala akong nakirinig na datos sa kanya. Simula na siya yung nagsalita, wala akong naririnig na to share to the public. Alam mo, may ginawang maganda ang PhilHealth na extend ang coverage. Bakit hindi niya yung pinag-uusapan? Diba? Maraming news na pwede mong pag-usapan, but she chose to use words that are very heated, words that are unbecoming because you are using the podium of the communication office. So it would appear as being part and parcel of presidential communication. So maling-mali yun. Kasi ang presidente ay hindi lamang leader ng bumoto sa kanya. Ang presidente ay leader rin ng mga hindi bumoto sa kanya. So pag ganyan ng ganyan ang iyong press officer, hindi ba na-alienate mo ang mga Pilipino? Eh ang role mo, ibigkas na ng salita. Paggamit niya ng maaanghang na salita, pagtukoy niya sa dating presidente, anong tawag mo doon? Hindi ba yun pagiging attack dog? Ngayon, kung ikaw ay nag-i-inform, diba? On a daily basis, anong nangyari sa presyo sa toll? Anong nangyari sa presyo ng elektrisidad? Diba, yun ang tal. Sabihan mo, at ano ba ang programa ng administrasyon? May sinabi na ipa-privatize ang bus lane. Ano ba ang programa doon? May sinabi na magkakaroon ng yung sa Maharlika Fund na kumuha ng pondo para sa isang mining company. Ano ba ang information doon? Diba, kanina nakinig ako sa inyo ni Dr. Bato. Diba, dapat ini-explain niya rin yun? Ano ba nangyari talaga sa Goldstein? Yun ang information. Yun ang press officer. Kasi isusulat yun, hindi yung batikos. Kaya makikita mo, iterative ang nangyayari. Yung sinabi niya na maanghang at bastos is their lands in the mainstream media. It's being talked in social media. Is that a way of trying to create information so that the office of the president is heard in terms of problems and solutions? Alam mo, hindi ko alam kung siya ay communications person, pero napakahalaga nun. Kasi yung sender at receiver sa maingay na panahon ng kampanya ay lalong gumugulo dahil sa kanya. Alam mo, Admar, sa tingin ko yung mga komento niya mataas sa pay grade na. Una. Pangalawa, paano na lang kung yung ibang cabinet secretary ay hindi nag-agree sa sinasabi niya? Pangatlo, lalong palubog ng palubog ang ating Pangulo. Kung meron kang ganitong spokesperson, sa tingin ko, this is bad governance. Napakahirap i-explain ang program ng bawat Pangulo, ng bawat administrasyon. Kailangan maging kalmado ka, kailangan maging precise ka, kailangan na pag-aralan mo. Kaya ako nga sinasabing attack dog siya eh. Kasi, sige, yan ang pinabili ng suka. Na walang gawin kundi kumuda ng kumuda na hindi nag-aaral. Sayang yun. Kasi babalik ulit tayo dun sa part ka ng Presidential Communication Office. Presidential. So, you should at least be... Ngayon, kung ang role mo ay umatake ng umatake, hindi ilipat ka as spokesperson sa campaign team. Huwag sa Office of the President. Bigyan natin ng kahalagahan ng Office of the President. Kasi meron diyang institusyon at meron diyang presidente. Ngayon, kung ikaw ay ganyan at ikaw ay kinuha para bumanat ng bumanat, sa tingin ko dapat hindi ka nasa Presidential Communication Office. Kasi ang taong bayan, tuwi siyang bubukan ng bibig. Ang iniisip, si Pangulo, ganito magsalita. Pangalawa, parang hindi naman ganyan si Pangulo. Pangatlo, umiwanag ba ang gustong sabihin ni Pangulo? So sino ang lumulubog tuwing si Undersecretary Castro ay nagsasalita? Kasi kita mo yung sinabi ni Senate President, no? Excited. Which means you have to calm your nerves and study. You cannot just be blubbering and hitting everyone. Because definitely for this administration to sing. Parang hindi niya alam ang K-12. Diba? Simply, very basic. Second, parang minamaliit ang Pilipino. Ang Pilipino, ang gusto lang yung mga ganyan at walang concern sa mga nangyayari. Eh, hindi ba concern yung presyo ng bigas? Hindi ba concern yung presyo ng sibuyas, bawang, kamatis? Diba? Hindi ba concern ng mga Pilipino yung kanilang kalusugan? So, sa tingin ko yung worldview ni Yusek Castro ay napakaliit na ang tingin niya sa mga ordinaryong mamamayan ay
O pang-kwan lang kayo, pang-entertainment. Maling-mali naman po yun.